sapagkat ikaw ay mabuti, O God, sa aming buhay. Hindi kami magsasawang magpuri sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. You are worthy to be praised, Lord. You are worthy to be praised, O God. There is none like you, Jesus. Hallelujah. Ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Yes, Lord. Nais kong maral, yes, Lord. Katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Awitin natin muli. Sa ugat, yes, Lord. Ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Nais kong mararanasan, katapatan mo walang hanggan, pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Ikaw magsawa, di ako magsasawa, ulit ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Puri, di ako nagsasawa, di ako magsaya. Lord, hindi kami magsasawang magpuri sa iyo, God. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Ulit ka, Panginoong Jesus. Ulit ka, Panginoong Jesus. Ulit ka. Brother, Praise God, hallelujah. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa ating sapagkat Panginoon, binigyan mo muli kami o Diyos ng magandang panahon, Panginoon Diyos, sumunod sa mga Lord. Amen. Panginoon, namin hindi ng buhos ng walang lupa. Binigyan mo sa amin o Diyos ng magandang panahon, pagmagandang kami o Diyos. At Panginoon, sa oras na ito, narito Panginoon sa Lord, ang iyong mga anak o Diyos, Lord, handang makinig, Lord, sa iyong mensahe, Panginoon, sa iyong Lord. Ito ang narapat namin gawin, O Diyos, ang sumamba at makinig sa iyong Diyos. Panginoon sa Lord, bago magsimula ang kayo, humihingi kami, Lord, na tumatawaran po kumabasa sa mga panahon, Panginoon. Lord, kami ang Panginoon, sa Panginoon, may pagkakamalis sa mga panahon. Hindi may tapo namin sa inyo. May tapo namin sa aming puso, ngunit ayaw sa iyo ang buong kaguluhan ng Panginoon sa mga Lord, tawarin mo kami sa mga kasalanan ka. Upang karapat dapat kami, Lord, na makinig ng iyong banal na salita, Lord, sa buhay na iyong salita. Babalik ko, ito ang nais namin gawin para sa iyo. Panginoon, Lord, ang lahat ang iyong gagamitin, Panginoon, wala sa iyong siya, Diyos, na hanggang na magpapawid, Lord Jesus, God, ikaw, bigay mo sa naman, Lord. Hindi sa mga kaya na iyong sa banal na Lord. Panginoon, Lord, ikaw ang isa sa iyong mahal, at ikaw ang nagpapita. Lord, salamat. Lord, aming gabay, at sa mata. Lord Jesus, amen.
Nawi. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa panalangin. Magalak ka, O Israel, dahilan sa malilikha, dahilan sa iyong hari. Ikaw si Sion ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang alak. Albat hambol ay tugtugin, at siya ay Amen. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Sumayaw po tayo, pumalakpak para sa ating Panginoon. Amen. Huwag po tayong nahiyan. Tayo po ay nalalabig sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Ako ay narito ngayon sa bigay. Naasam na sa presensya ko'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon sa nanamig. Nananamig ang aking luwalhati ang iyong puno. Ako ay narito ngayon. Kami na nagsasayaw sa presensya, Lord. Inaasam sa presensya ko'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon sa nanamig. Nanamig ang aking luwalhati ang iyong puno. Sumasayaw sa galas tumatawa. Nananamig ang aking sino pagisina. Panginoon Jesus, malaya ka. Nabuhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong Ako ay narito ngayon naghihintay. Inaasaan sa presensya ko'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon nananamig. Nananamig na aking luwalhati ang iyong buhay. Sumasayaw ka na, madalang tumatawa. Nananamig na aking Lord, muli mong pagisina. Panginoon Jesus, malaya ka. Patuloy mo ang buhay ko. Ito'y iyong Panginoon. Sumasayaw ka na, sa galang tumatawa. Nananamig ka, Lord, muli mong pagisina. Panginoon Jesus, malaya ka. Patuloy mo ang buhay ko. Ito'y iyong Hallelujah! Patuloy tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Pagpupurin basta tanging sa
papuri sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti, Diyos na dakila, Diyos na walang katulad sa lahat, O God. Hallelujah. We worship you. Patuloy kang magpuri sa iyo. Kami nauuhaw sa iyo, Panginoon. Kami nananabik sa iyo, Panginoon. We worship you, O God. Hallelujah, Jesus. We cannot implore it just for you. Lord, our sins for you. I long to be in your presence. My soul, yes, Lord, on you. Father, draw me nearer, and the beauty of your home. Awitan natin ulit. Lord, I yes, Lord, for you. Gawin natin ang kanyang presensya, O God. I long to be in your presence. My soul will wait on you. Father, draw me nearer, and the beauty of your holiness. And I will wait on you, Almighty God, and the beauty of your holiness. And I will worship you, Almighty God, and the beauty of your holiness. And I will wait on you, and I will wait on you, Almighty God, and the beauty of your holiness. And I will worship you, Almighty God, and the beauty of your holiness. And I will wait on you, Almighty God, and the beauty of your holiness. And I will worship you, Almighty God, and the beauty of your holiness. And the beauty of your holiness. And the beauty of your holiness. Yes, Lord Jesus, you're the great God, oh God. Your words to praise, Lord. Salamat, Panginoon, sa kabutihan. Salamat po, Diyos. Sa ipagmamahal, Panginoon. Great is the Lord. Great is the Lord most worthy of praise. The city of our God, filled with joy Yes, the Lord knows we have the victory, oh God. He hates us against the
the city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Praise the Lord. Praise the Lord. We have the victory. Remains us against the enemy. The joy of our King. Yes, Lord, fall on our descendants to you. And Lord, you want to live your name. Yes, Lord, I surrender that to you, Lord. We want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we pray that you will save us, Lord. Sa namin ipagpatiwanan ang Panginoon. God is our God, to wonder the heavens above. Yes, so then, Lord, we want to lift your name on high. Yes, Lord. And Lord, we want to thank you for the works you have done. Lord, maraming salamat sa lahat ng Lord. In your unfailing love. For you alone, for you alone. Lord, we want to lift, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you, Lord, for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in you and feel your unfailing love. And our God is our love, to and heaven is above. We worship you. Thank you for looking to Jesus. Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in you unfailing love. For you alone our character now, true other than me. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the worship done in our lives. And Lord, we trust in you, Jesus. For you alone are God eternal, true honor than heavens above. And Lord, we want to lift your name on high. Lord, hindi kami magsasawa magpasalamat sa iyo. For the worship that in our lives, and Lord, we trust in your unfailing love. For you alone our God is eternal, true honor and heaven above. You alone our God is eternal, true honor and heaven above. For you alone our God is eternal, true honor and heaven above. Yes, Lord, we worship
We worship you. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal, O God. Maraming salamat, Panginoon. You're worthy to be praised, O God. Dakila ka, Panginoon, sa aming buhay. Dakila ka, Diyos, sa aming buhay, O God. Dakila ka, Panginoon. You are righteousness, O God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Salamat, Lord, sa mga pagsubok. Salamat, Lord, sa mga problema. Dahil sa mga problema kami nanatiling maglingkod sa iyo. Hindi kami magsasawang magpasalamat sa iyo. Hindi kami magsasawang magpasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay. You are worthy to be praised, O God. You are worthy. You are worthy to be praised, Lord Jesus. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Diyos na walang sawang pagmamahal sa mga anak. Diyos na walang sawang pagmamahal. Kahit kami hindi karapat-dapat, Panginoon, minsan kami nagkukulang sa iyo. But Lord, Ikaw ang Diyos na walang pagkukulang sa amin. Hallelujah. Oh, Larosikia. You're worthy to be praised. You are worthy to be praised, Lord Jesus. Oh, you are worthy. You are worthy. You are worthy to be praised. Hallelujah. Isigaw po natin ang pangalan ni Jesus. Sapagkat mabuti. Mabuti sa lahat ng oras. Mabuti sa lahat ng oras. God is good. God is so good. Your God is so good. Your God is almighty God. Your God is greater. You are worthy to be praised, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Nakita ka sa aming buhay, Panginoon. Nakita ka sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ay tapat. Tapat na hindi nagbabago kailanpaman. You are worthy to be praised. Kami nananabik sa iyong presensya. Kami nananabik sa iyong presensya, O God. Kami nananabik sa iyong presensya. Malapit na iyong pagbabalik. Malapit na iyong pagbabalik. Malapit na iyong pagbabalik, O God. Lord, salamat, Panginoon. Kahit sa ibang lugar, nagkakagulo, gera, ano pa man mga lindol. Pero Lord, ang bansang Pilipinas, save, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon. Na kami, anumang bagyo sa aming buhay, hindi namin makayanan, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, O God. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat. Hallelujah. You are worthy. Hindi kami magsawang magpuri sa iyo. Hindi kami magsawang magpasalamat sa iyo, Diyos. Hindi kami magsawang magpasalamat, O Diyos. Pagkat ikaw ang Diyos na mabuti, O God. Oh, we worship you. There is none like you, Jesus. There is none like you, Jesus. There is none like you, Lord. There is none like you, Jesus. Oh, Guru Kisiya Kakashyempre, O God. Oh, we worship you. We worship you, O God.
Salamat. Sa iyo po namin ipagkatiwala ang lahat, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You're worthy to be praised. You're worthy to be praised. Hallelujah. Patuloy pagsama sa Panginoon. Pagkakamay po natin ang ating Diyos. Yes. Yan. Maraming salamat sa ating worship team sa napakagandang awitin na ibinahagi nila. Tunay nga makabuluhan ng pagpapagamit sa ating mahal na Panginoon. Purihin tayo lahat sa araw na ito at ngayon din pa man sa ibang mga araw. Ngayon naman po, dadako po naman tayo sa ating Sunday School. Pangungunahan po ni Pastor Jerry. Pakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa buhay ni Pastor Jerry. Amen. Praise the Lord. Ramdam po ba natin yung presensya ng Panginoon? Praise the Lord. Napakasarap magpuri sa Diyos. Lalo pag naramdaman mo yung kanyang holy presence. Okay, tayo po muna ay manalangin para po sa ating Sunday School. Dakilang naming Diyos, kami po Diyos sa umagang ito. Lumalapit po kami, Panginoon, sa harapan mo, Lord, sa trono ng biyaya. Nagpupuri kami, nagpapasalamat, nagpapakupong baba, Panginoon. Salamat, dakilang Ama, sa muli mong araw na ibinukas sa amin, Lord. Salamat sa Panginoon na ang bansa sa amin, dinako mo upang ikaw purihin, sambahin, pasalamatan, pakinggan ang iyong mga salita. Dakilang Ama, inyong pagpalain ang pag-aaral namin ito. Gabayan niyo po ang iyong abang lingkod, ikaw may taas, magbigay po kayo ng knowledge and wisdom, ang fresh revelation, Panginoon, sa iyong lingkod, panglipayat, Panginoon, sa iyong mga anak. Alawin mo pa kami, Panginoon. Buksan mo ang puso ang bawat isa, Lord, upang mga salita mo. Ito, Panginoon, ay maging kabuno sa aming pananampalataya. Thank you so much, Lord, your Holy Spirit as our comforter today and our teacher, Panginoon. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen at amen. Palakpak po sa Panginoon. Glory to the living God. Parang ang dami natin, no? Kasama natin yung mga anghel na maawit. Sarap ng pakiramdam. At tayo po ay talagang yung ating pong pag-awit sa Panginoon ay tudubigay, galing sa puso, mainit na pananampalataya, pag-ibig sa Diyos. Talagang ramdam mo yung presensya ng Panginoon. Tumadaloy sa atin. Baka may nakahandang mga bata dyan. Kailangan hindi niyo uulitin na memory verse ha. Tapos na yung ibang memory verse bago naman. Sige. Yung mga kahit 5 lang para hindi masyadong tatagal. 5. Sino yung mga batang tatayo? Isang verse lang. Yung bagong naman ha, yung hindi naulit na. Kumbaga nung Sunday, tapos na. Sige. Sige. Si Iman daw muna. Two Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith, not by sight. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith, not by sight. Amen. Praise the Lord. Alam nyo, turuan ko kayo ng memory verse na hindi kayo mahirapan. 11:35 ng gawa. Jesus wept. Tapos, Jesus wept. Halika, si Joma Marie. Yan. Mamaya ngayon, 20 ha. Peso 6-1. Tingnan natin. Peso 6-1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Dalawa na ha. So, sa Pasko na lang yung tig-20 nyo para tumubo pa. Pwede ba yun sa Pasko na lang? Para lumaki pa, tubuhan ko na lang. Sige, sino pa? Dito rin, hindi ka rin. Hindi, yung tapos na nung Sunday, iba naman.
January 10. At kung sino man tumawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas. Sino mang nananalig sa Panginoong Isus ay itinuring na maging anak ng Diyos. John 1:12. Medyo ano yung kanya hindi buo. Pero bibigyan pa rin natin. Tatlo na kayo. Sino pa po? Okay, wala nang nakapag-prepare. O nakapag-prepare, wala na. So, ako na lang, meron din ako. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall added unto you. Matthew 6:33 and Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Hindi ko ubusin. Okay, so isang palakpak po sa Panginoon. Mamaya tag-20 ninyo si Iman, si Jo Marie, saka si JJ. Oh, makapangalan pala si JJ. AJ. JD. JD. Okay. Amen. Okay, salamat sa Diyos. Okay, tadako po tayo sa Sunday School. Ito napakahalaga. Ito po ay, hindi ko alam kung naging topic na natin ito, pero kailangan natin ito. Number 1 po ito, character ng isang tao. Meron po akong tatanong sa inyo. Ano po yung isa sa dahilan kung bakit meron pong hidwaan, away, tampuhan sa bawat relasyon? Magkapatid, o mag-asawa, or magkapitbahay, magkumpare, magkumare, best friend. Meron pong isang dahilan na naging hindi umiran, kaya nagkaroon ng hidwaan. Kaya wala yung kaya nangyayari. Yung hidwaan, pwede. Isa po yan. Sa tingin nyo, ano pa po? Hindi pagkaunawaan. Isa din po yan. Kailangan maging maunawain. Para walang relasyong nasisira. Sino pa po? Ano pa po yung pwedeng dahilan? Bakit doon sa relationship? Kasi sa lahat ng relationship, pag wala itong isang bagay na ito, ay masisira talaga. Opo. God-centered. Hindi sentro si Lord doon sa relationship. Yeah. Ano pa po? Mag-isip nga kayo kung ano yung isang bagay pa. Yan, hindi nagpapakumbaba. Isa din yun. Maraming dahilan, bakit merong hindi pagkakaunawaan o nagkakagalit, nagkatampo, ganyan. May mga bagay dito. Brother Jobert, kaya meron kang idea na dahilan sa isang relationship, sa lahat ng relasyon, kahit sa trabaho, yun, hindi pagtatapat, walang tatapat. Sa palakpak sa Panginoon. Sister NN pala. Sister N, anong palagay mo? Isang bagay lang na dahilan kung bakit. Yung fault finder, parang lagi mong hinahanapan ng mali na hindi ko na nakita yung mali. Amen. Isang bagay na naghanap ng mali, pero hindi nakikita yung tama. May tama namang ginawa, meron pa po ba? Sister Mayet, minsan magsalita Sister Mayet. Sister Mayet, ano yung pwedeng dahilan bakit merong nangyayaring tampuhan, galit? Kaya pwede kismis. Naitay po ba sa tinuruan ko sa'yo? Ito ba yung isa sa kailangan? Kailangan po ito. Kahit sa trabaho, kahit saan area ito po ay napaka-halaga. Na integrity uman. Ano po yung integrity?
Ano po ang definition ng integrity? Amen? Sa Tagalog, katapatan. First, ito may primary meaning sa Tagalog, katapatan. Pag wala akong katapatan, isa po yan sa sumisira sa isang relasyon. Amen po ba? Naman yung sabi ni Jobert kanina, no? Isa sa yung kawalang pagkatapatan dito sa sabi dito. Isa po yan. Marami pong dahilan, di ba? Pero ito pong integrity, madalas natin itong makita kahit saan na the man of integrity, may mga ganun, typing sa isang tao na tapat. No, meron siyang isang salita. Yan. Meron siyang salita, isang salita at tinutupad niya yung kanyang sinasabi. Yan ang napakahalaga sa isang tao. Yung pong integridad. Sa Tagalog po, integridad, then katapatan, pagtatapat, at pagiging matapat. Yun po yung integrity. At alam niyo po ba sa 10 tao ay maaaring isa o dalawa lang meron yan? Naniwala po kayo? Isa sa 10 tao, maaaring dalawa o isa lang merong integridad. Kumbaga lamang yung walang integrity. Totoo po yan. Lalo pagdating na ng sitwasyon. Ang integrity dapat yan consistent. Ano bang sitwasyon, nandun yung integrity natin. Hindi nawawala. Kumbaga nawala yung katapatan mo dahil sa sitwasyon. Dapat na-maintain natin yan, lalo tayo mga anak ng Diyos. Dahil pag walang integrity, napakalaki pong resulta ho yan sa isang relasyon, sa mga asawa, sa mga kaibigan, sa mga kapatid, sa lahat ng relasyon, kahit sa company, relasyon mo sa boss mo, pag wala kang integrity, pwede ka matanggal. Amen? Kaya ito pong integrity, napakahalaga sa isang integrity. Dapat meron tayo ng meron tayo. Katapatan, meron. Lalo tayo mga Kristiyano, dapat tapat tayo. Pag sinabi natin yung isang bagay, ginagawa natin. Hindi yung pag sinabi mo, wala na, babay na. Kasi ang tawag sa inyo sinungaling. Sinungaling. Kasi nagsabi ka, hindi mo tinutupad. Kaya, nagkaroon ng awayan, samaan ng loob. At nangyari, hindi ka na pagtiwalaan. Totoo po yan. Hindi ka na pagtitiwalaan pag wala kang integrity. Kaya napakahalaga yung integrity na yan po'y palaguin natin sa ating mga i-develop natin kung wala pa. Amen? Pero I believe, ang lahat ng pinanahanan ng Banal na Espiritu ay meron ng yan. Amen? Kasi ang isa sa bunga ng Holy Spirit is katapatan. Faithfulness. Amen po ba? Bunga po yan, isa po yan sa bunga ng Banal na Espiritu, yung pong katapatan. Kaya, questionable po yan sa isang Kristiyano na walang integrity. Yan. So, mayroon po akong kitang definition ng integrity, 5 piraso. Definition of integrity o katapatan. Integrity is involves keeping promises. Hello. Integrity involves keeping promises. Ito sa primary. Kailangan daw po may integridad ka dapat tutupad ka sa mga pangako. Kapag nag-promise ka, tutupalin mo. Yun po yung integrity. May integrity yung taong yan. Bakit pag nagsalita yan ginagawa? Amen po ba? Katulad ng mga politiko, pag nangako yan, bihira lang ang tumutupad. Kaya yung iba na talagang tinutupad, hinangaan silang mga taong bayan. Sabi na the man of integrity. Kasi tumutupad talagang tao. Yung pag nagsalita yung tinutupad talaga. Amen? Yung po kalagahan na i-develop sa atin, kung wala tayong i-develop pa natin, magiging tapat tayo sa lahat ng bagay. Amen? Napakahalaga sila. Katapatan sa Diyos, sa kapwa, sa relasyon, sa lahat ng uri ng relasyon. Napakahalaga. Kaya nga bunga ng Holy Spirit yan. Integrity involves keeping promises. Number 2, taking responsibility for one's action.
Na ina-actionan yung kanyang responsibilidad na tinanggap. Yan. Being honest in all transactions. Honest. Yun po yung before treating others with respect and following rules. Yan, integridad. Handang sumunod sa rules. Meron pong maraming tao sa Bible na mga may integridad. Si Hope, pakibasa na yung Hope 2:3. Napakahalaga nitong integrity. Dapat talagang i-develop o hindi pa na-develop ito sa ating sarili. Sa 2:3 ng Hope, pakibasa po. Okay. Kung nanatiling tapat si Hope sa kabila ng kanyang naranasan. Amen? Yung integridad ni Hope hindi natinag, katapatan sa Diyos, na kahit dumanas siya ng sitwasyon na pagsubok na parang sumpa nga sa kanyang tingin ng iba, sinumpa siya ng Diyos Napagbintangan pa nga siya ng mga kaibigan niya na pumunta yung 3 kaibigan niya, sabi niya, hindi ka kaya pinarusahan ng Diyos kasi yung ganyan nangyari sa buhay mo. Pero si Hope, hindi siya natinag. Yung integrity niya na natiling naroon sa kanya. Amen? Ito yung isang halimbawa sa atin. Yung integrity dapat consistent, hindi nawawala sa atin anumang sitwasyon ng buhay. Amen po? Napakahalaga yung integrity. Hindi na natin yung masyadong kasi mayroon pong communion mamaya. Hindi na natin yung masyadong papahaba. Alam niyo po yung integrity ay may mga inilarawan na dyan. Bilang kalasag. Shield or protection. Sabi ng awit, 25-21. Para itong shield or protection sa sarili mo yung integrity. Meron kang katapatan sa sarili. Kapuri-puri ka sa paningin ng tao, sa paningin ng Diyos. Kapag may integridad ka. 25-21 ng awit. Pakibasa po. 25-21 ng awit. Naway ang buhay kong mabuti at tapat. Sa aking sarili magsisilbing kalasag. Ang aking tiwala sa iyo walang supas. Sabi ni Haring David, ang aking sarili magsisilbing, yung katapatan daw ng Diyos, niya, sabi niya, sa aking sarili magsisilbing kalasag. Ano ang purpose ng kalasag? Shield, protection sa sarili. Pero po yun, kapag tayo may integrity, protection yan sa ating sarili na hindi tayo masisira sa paningin ng kapwa at paningin ng Diyos. Alam niyo po, totoo po yan. For example, nangamuhan ka, hindi ka tapat sa amo mo, nangupit ka, tanggal ka. Sa amin doon, nanginayang kami dahil malapit na siyang ma-regular, nagnakaw ng yung mga wire, may nagsumbong na naglagay sa bag. Pagdating doon sa gwardiya, nakita, tangkal siya. Isipin niyo. Dahil lang sa wire, yung mga wire na yan, may ilang kilo yun, siguro mga 4 na kilo. Kaya wala integrity, walang katapatan. Kaya nga sabi ng Panginoon maging tapat kayo sa amo nyo, sa kapwa nyo, sa Diyos, higit sa lahat. Kapag yung walang katapatan, saan ang punta ng mga tao walang katapatan? Karamihan kulungan.
Yung iba naman napapatay. Bakit? Walang integridad, gumawa ng mali. At isa pa po, ito po nangyari po, napakaraming nangyari. Even sa mga Christians, nangyayari po ito. Nangungutang, hindi nagbabayad, walang integrity. Hello? Hello? Si kapatid, si sister, si brother, nagkakaroon ng kunting tampuhan, bakit hindi nagbayad sa kanyang utang? Nangangako pero hindi tinutupad. Yan po tinatawag walang integridad. Mga kapatid,